Kabanata 261. Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Severin. Siyempre hindi. Kung nagseselos ako dahil lang binigyan ka ng ibang babae ng business card, malamang nagugulin ko ang buong buhay ko sa pagiging miserable. Sige, oras na para bumalik tayo. Huwag kalimutan ang ating pagdiriwang sa hotel ngayong gabi. Hindi maaaring maging mas masaya si Catherine. Lahat ng nangyari sa mga Shanahan noong araw na iyon ay isang positibong pag-unlad, at matatag siyang naniniwala na sila ay maaaring bumangon sa lalong madaling panahon upang maging isang pangalawang tier na pamilya kung maaari nilang panatilihin ang momentum. Pagkatapos pag-isipang mabuti ang kanilang mga bagong nahanap na kapalaran, sinabi niya sa kay Severin, "By the way, dapat kang bumisita sa mga Zelangko bukas at tumulong na suriin ang kalusugan ng kanilang matandang babae. Mas mainam kung tumulong ka sa paggagamot sa kanya dahil magkakaroon ng pabor sa atin ang mga Zelangko. Magagamit natin iyon sa ibang araw para magkaroon ng higit pang pakikipagtulungan sa negosyo sa kanila." "Tama, Severin," bulong ni George. "At hindi mo rin dapat saktan si Sheila. Mukhang interesado siya sa iyo, at mas magiging secure ang kinabukasan ng pamilya natin kung pakakasalan mo siya." "Kalokohan iyan. Si Severin ay manugang na natin." Sumama ang ekspresyon ni Felicia nang marinig iyon. Sa kanyang sorpresa, sinabi ni George, "Wala namang masama doon, di ba? Maraming mayayamang anak ang may higit sa isang asawa. Hindi naman tayo disadvantage na pakasalan ni Severin si Sheila, kung ako sa iyong lugar ngayon. Isipin mo na ang swerte niya para mapang-asawa niya ang isang kasing ganda ni Sheila." Tumango ang matandang babae bilang pagsang-ayon. "Talaga, wala nang mas magandang kahihinatnan kaysa doon. Naniniwala akong magagawa ni Dayan na lampasan ito para sa kapakanan ng ating pamilya." Malungkot ang ekspresyon ni Dayan, at tahimik lang siyang tumingin kay Severin. Nalaman ni Severin na talagang katawa-tawa ang panukalang iyon. "Ano ang iniisip ninyo? Hindi ako interesado sa isang babae na mas bata sa akin ng 7 o 8 taon. Huwag kang tulala, Severin. Siya ang anak ng Brookborn Mansion na si Zacarias, at sigurado akong labis ang paghanga niya sa kanya. May inggit ang lahat sa iyo kung magkakaroon ka ng pagkakataong pakasalan siya. At bukod pa rito, hindi ka ba dapat maging masaya na pakasalan ng isang bata at magandang babae bilang iyong pangalawang asawa?" Pangungumbinsi ni Stanley. Tumingin sa kanya si Severin at naiiritang sinabi, "Pwede mo siyang pakasalan kung gusto mo. Ako, para sa isa, ay hindi interesado. Mayroon na akong Dayan ngayon, at siya lang ang kailangan ko. Si Dayan ay nagdusa ng husto para sa akin, at ayaw kong gumawa ng anumang bagay na makakapagpabigo sa kanya." Nag-init ang puso ni Dayan nang marinig iyon. "Hehe, as much as I want to marry a little cute like her, sayang naman at hindi niya ako nagustuhan." Hamalakhak si Stanley. Ngumiti si Dayan at sinabing, "Bakit ba kayo nag-iisip tungkol sa ganyang bagay? Ramdam siguro ni Sheila na iba si Severin sa ibang lalaki dahil tinulungan siya nito nang walang hinihinging kapalit. Ine-exaggerate mo lang ang sitwasyon to the point na hinihiling niyo pa kay Severin na pakasalan siya. Mangyaring huwag gawin ang lahat ng mga ligaw na pagpapalagay na ito. Oo, iniisip niya lang na nakakapreskong makilala ang isang taong may ganyang karakter." Nakangiting sabi ni Severin sa kabamaling kay Dayan. "Sige, oras na para bumalik tayo at magpahinga bago tayo magsama-sama ng ating celebratory dinner sa hotel." "Okay," tumango si Dayan, at naglakad na silang dalawa. Sa isang sulok, ikanaway ni Frankie ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang mga disipulo, na sina Carmen at Leonard, magsisimula na ang operasyon para patayin ang batang iyon. "Huwag kang mag-alala, Master. Malapit na siyang mamatay." Kumpiyansa na pinunasan ni Leonard ang kanyang mga kamao. Ito ay 2 laban sa 1, at isang palihim na pag-atake, kaya naniwala siya na ito ay magiging isang madaling gawain para sa kanyang mga disipulo. Sumunod si Frankie sa likod ng kanyang mga alagad upang obserbahan ang sitwasyon. Kung sakaling hindi sila kalaban ni Severin, maaari siyang pumasok at tulungan sila. Kung ang dalawang level 2 Grandmaster ay nagsagawa ng sneak attack sa parehong oras,
kahit na ang isang level 4 Grandmaster ay maaaring hindi ito makaiwas. Bulong ni Frankie sa sarili na may bahagyang ngisi at sumunod sa kanyang dalawang alagad mula sa likuran. Aabot pa lang sina Severin at Diane sa sasakyan nang maramdaman ni Severin ang medyo maindayog na yabag ng isang lalaki at isang babae na nagmumula sa magkabilang gilid niya. Naglalakad sila sa isang bilis na hindi maaaring ituring na mabagal, at kahit na tila walang kakaiba, ito ay mayroong isang bagay tungkol dito na naiiba sa karaniwan. Agad na naramdaman ni Severin na ang dalawang individual na iyon ay mga piling mandirigma. Bukod dito, hindi niya maiwasang magtaas ng bantay dahil ramdam niyang tinutumbok siya ng mga ito. Maglakad ka ng mas mabagal sa likod ko, Diane. Biglang binilisan ni Severin ang lakad at nauna sa paglalakad ni Diane na napakunot ang noo dahil hindi niya alam kung bakit bigla na lang naisipan nitong bilisan ang lakad. Habang nagsisimula pa lang siyang magtaka kung ano ang nasa isip ni Severin, nagpakita na sina Leonard at Carmen sa harapan ni Severin. Sabay-sabay na sinalakay ng dalawa si Severin mula sa magkabilang gilid, at pareho silang naglabas ng punyal na sinaksak nila mismo kay Severin. Sigaw ni Diane nang makita ang nangyari. Anong nangyayari? Assassins yan, di ba? Papasok na sana si Catherine sa sasakyan nang marinig niya ang sigaw ni Diane. Nalaman niya kaagad na posible iyon na pagpatay. Protektahan si nanay. Agad namang inutusan ni George ang ilang bodyguard na palibutan ang matandang babae. Nandito na sila, Jada, nandito na ang mga assassin na kinuha mo, at gumagawa na sila ng kanilang hakbang. Ang masungit pa rin na si Victor ay aalis na sana siya nang makita niyang meron paggalaw sa dulo ni Severin. Nag-iba agad ang mood niya, turn for the better at naramdaman niyang maganda kung masaksihan niya si Severin na pinatay ng assassin. Hindi pwede yun. Nauna na sila sa pagpatay. Naguguluhan din si Jada sa sinabi niya kay Edward na gusto niyang tingnan ang assassin upang makita kung may sapat na kakayahan ng taong kinuha nila, ngunit naganap ang pagpaslang bago pa man niya sila makilala. Agad siyang natigilan, na umaasang masasaksihan niya ang pagkamatay ni Severin sa kamay ng kabilang partido. Nang makita ni Severin ang dalawang dagger na tumutusok sa kanya, bahagyang ikinagilid niya ang kanyang katawan at sumandal pa atras upang maiwasan ang nakamamatay na hampas. Nagulat ang dalawang level 2 Grandmaster sa bilis kung saan siya nag-react. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, gagawin ito na maging mahirap para sa sinuman na tumugon sa isang biglaang pag-atake ng mga antas ng dalawang Grandmaster. Si Severin, gayunpaman, ay tila inaasahan ang kanilang pag-atake at nauwi sa pag-iwas dito. Maaaring matagumpay na naiwasan ni Severin ang kanilang pag-atake, ngunit sila ay hindi sa lahat ng problema. Matapos ang tinginan sa isa't isa, inilipat nila ang direksyon ng kanilang pag-atake at nagsaksak ng pababa sa halip. Para kang patay, bata. Tingnan natin kung maiiwasan mo ang isang ito. Si Frankie, na hindi masyadong malayo sa likuran, ay malamig nang umisi sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, walang paraan para maiwasan ni Severin ang pag-atake mula sa poster na iyon. Severin, natakot si Diane, at agad siyang lumingon para hanapin ang mga bodyguard ng kanyang pamilya. Pinuprotektahan nilang lahat ang kanyang lola at ang iba pang miyembro ng pamilya, ibig sabihin ay huli na ang lahat para iligtas nila si Severin kahit na sumugod sila sa sandaling iyon. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Diane na muntik na itong lumabas sa kanyang dibdib. Kailangan bang mawala ng tuluyan ni Celine ang kanyang ama ngayong nagbalik ito pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon? Mawawala na naman kaya ang kaligayahang sa wakas ay dumating sa buhay ko? Hindi niya madala ang sarili upang isipin kung ano ang kanyang gagawin at kung paano siya mabubuhay. Haha, tapos na. Tuwang-tuwa si Frankie. Kahit na siya sa una ay naisip na ang target ay mahirap harapin, ito ay tila ang kanyang mga alalahanin ay naging maling lugar. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ipinatong ni Severin ang kanyang mga kamay sa lupa at inikat ang kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanya upang sipain sina Leonard at Carmen ng direkta sa kanilang tiyan. Lumipad silang dalawa ng ilang metro pabalik matapos na sinipa. Lumuhad si Severin sa lupa at nagayos ng cool na pose habang nakatingin sa dalawang taong nagpupumilit na bumangon matapos masipa.
Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa kanila at sinabing, masyado kayong malambot. Paano ka naging mabilis? Minasahe ni Leonard ang kanyang tiyan, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nakipagpalitan ng tingin kay Carmen bago muling sumugod kay Severin. Hindi ako magtatagal dahil hinihiling mo ito. Hindi mapakali si Severin na makipaglaro sa kanila at inilunsad ang kanyang sarili na parang pana. Sa isang kisap mata, siya ay lumitaw sa harap ng kanyang mga kalaban. Paano nangyayari iyon? Si Frankie, na nagmamasid sa isang tabi, ay ganoon din ang pagkagulat. Ang biglaang pagputok ng bilis ni Severin ay napakabilis na naramdaman niyang hindi niya kayang sumampa kahit siya. Ito ay masama. Baka level 4 din siyang Grandmaster. Mukhang kailangan kong sumali sa laban. Naisip ni Frankie, na kinuyam ang kanyang sariling kamao. Gayunpaman, biglang pumalakpak si Severin sa kanyang mga kamay, at ang malakas na puwersa ang naging dahilan ng pagkawala ng pagkakahawak nina Leonard at Carmen sa kanilang mga punyal. Pagkatapos, hinawakan ni Severin ang isang punyal sa bawat kamay at walang pag-aalinlangan na nilaslas ang kanilang mga dibdib. Swash! Hindi pwede. Bumaba sina Leonard at Carmen upang makita ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa malalaking hiwa sa kanilang dibdib. Hinawakan nila ang sugat sa hindi makapaniwala, at bumagsak sa lupa ng may kalabog, at namatay sa lugar. Ang lakas ng loob mong patayin ang aking mga alagad. Papatayin kita. Nagalit si Frankie nang maisip niya ang masarap na figure ni Carmen noong nakaraang gabi. Sa sobrang galit ay naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao at sinuntok si Severin. Ayaw ni Severin na maging kalamangan sa kabilang partido, kaya't inihagis niya ang punyal sa kanyang kamay at ikinuyom ang kamao habang humaharap sa kanyang kalaban. I can't believe my eyes. Mukhang talagang bihasa ang mga assassin na kinuha mo, pero mukhang mas makapangyarihan si Severin kaysa sa kanila. Napakadali niyang pinatay silang dalawa. Nasa sabik si Victor na masaksihan ang pagkamatay ni Severin, ngunit ang mga talahanayan ay masyadong mabilis at ang parehong mga assassin ay napatay sa isang iglap. Akala ko ba isang assassin lang ang kinuha natin? Bakit dalawa? Pakiramdam ni Frankie ay isang palaisipan ng binata sa kanyang harapan. Ipadala ang aking pagbati sa kay kamatayan. Malamig na ngumiti si Severin, saka muling sumugod sa isang kisap mata. Kahit na gusto pa ring lumaban ni Frankie, hinampas ni Severin ang kamay ng matanda. Sa susunod na segundo, hinawakan niya ang ulo ng lalaki at binigyan ito ng mahinang twist. Bas again. Isang malutong na tunog ang narinig, at ang ulo ni Frankie ay bumagsak sa isang tabi. Binitawan ni Severin ang kanyang pagkakahawak, na nagpabagsak sa katawan ni Frankie sa lupa. Pumunta ka at tulungan mo siya. Bakit nakatayo ka lang dito? Nang makita ni George na tapos na ang laban, tumayo siya at sinipa ang dalawang bodyguard na nakatayo sa tabi niya. Hindi nakaimik ang dalawang bodyguard, at agad na sumagot ang isa sa kanila, pero sir, tapos na. Patay na silang tatlo. Masyadong malakas si Mr. Severin. Ang bilis niya ay kasing kidlat, at kasing kinis ng agos ng tubig. Pagkatapos ay sinabi ni George, patay na ba sila? Ahem, mabuti naman kung ganoon. Dapat kang pumunta at tumulong sa pagtatapon ng mga bangkay. Goodness me, I was scared to death. Sino ang kumuha ng mga assassin na ito? Dumating sila pagkalabas namin ng hotel. Natakot si Catherine, at hindi niya maiwasang tapikin ang kanyang dibdib upang pakalmayan ang sarili bago dalhin ang lahat patungo sa kay Severin. Gaano kalakas ang loob nilang tangkaing patayin ang ating mga bisita sa sikat ng araw, at pagkatapos din ng seremonya ng pagbubukas. Si Henry, Gideon at ang iba pang mga Longhorn na nakarinig ng ulat mula sa kanilang mga nasasakupan ay nagmamadaling lumabas ng hotel at sumugod kay Severin. Okay ka lang, honey? Si Diane, na hindi masyadong malayo, ang unang nasagasaan. Agad niyang sinuri ang katawan ni Severin, simula sa braso nito. Napangiti si Severin. Mawawala lahat ng sugat ko kung hahalikan mo ako. Hindi ngayon ang oras para magbiro, dunderhead ka. Galit na pinandilatan ni Diane si Severin at pinarusahan ito. Anong nangyari dito, Mr. Severin? Masyadong matapang ang mga taong ito.
Lumapit si Henry at sabay na tanong. Nasaktan ka ba, Severin? Tanong ni Catherine na may pag-aalala rin. Pagkatapos ng lahat, ang mga Shanahan ay kailangang umasa kay Severin upang makamit ang mas mataas na taas sa hinaharap, at ito ay mahirap at kawalan para sa kanila kung siya ay mamatay. Napangiti si Severin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa tatlong tao sa lupa at hindi naiwasang sabihin, malakas silang tatlo. Hindi ko matiyak kung may kumuha sa kanila para patayin ako, o kung may iba pa silang dahilan sa pag-atake sa akin. Medyo tumingin kay Severin ang mga bodyguard sa likod ni Gideon na mas gulat sa kanilang mga mata. Maikli lang ang laban kanina at mukhang madali. Ngunit nakikita nilang lahat iyon na ang kasanayan ni Severin ay mas mataas kaysa sa karaniwang mga tao. Pagkatapos ng lahat, tanging ang mga tunay na dumaan sa gayong pagsasanay ang makakaunawa sa kahalagahan ng bilis ni Severin, ang anggulo ng kanyang pag-atake, at iba pa. Sinulyapan ni Gideon ang mga bangkay sa lupa at sinabi sa kanyang mga nasasakupan, kuhanan sila ng ilang larawan at alamin kung sino ang mga taong ito. Gusto kong malaman kung sila ay mga assassin o mga taong may impluwensya. Hinahanap nila ito nang pumunta sila rito para manggulo. Kapag nalaman kong ginawa ito sa ilalim ng utos ng isang maimpluwensyang pamilya, tiyak na papatayin ko sila. Napangiti si Severin at sinabing, Mr. Gideon, sinundan ako ng mga taong ito, at hindi ko posibleng ibigay sa iyo ang pasanin para tulungan akong mag-imbestiga. Nakangiting sagot ni Gideon, "You're being too polite, Mr. Severin. Bilang isa sa aming pinakakilalang bisita, kailangan kong maging responsable sa lahat ng nangyayari sa iyo, lalo na't hindi ka pa nakakauwi at nangyari ito sa paligid ng hotel. You have my assurance na tutulungan kitang makarating sa ilalim nito. Maraming salamat sa problema mo noon." Nakangiting sabi ni Severin. Kabanata 265. Ang Ballards at ang Zulankos ay umalis ng mas maaga, at nagkataon na na-miss nila ang kapanapanabot na sagupaan. Gayunpaman, hindi pa umaalis ang ilang mayayamang negosyante, at lahat sila ay humanga matapos masaksihan ang kakayahan ni Severin. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang pagpapahalaga ni Mr. Gideon kay Severin. Hindi lang medical skills ang galing niya, he's a superbly good fighter too. Bulong ng isa sa mayayamang negosyante. Sabi ng isa pang mayamang negosyante, si Severin ay asawa ni Miss Diane, at mas mabuti kung iwasan nating masaktan ang mga Shanahan. Kung makakahanap tayo ng pagkakataong makipagtulungan sa kanila sa anumang mga bagay na may kinalaman sa negosyo, dapat nating sulitin ito upang makabuo ng isang relasyon sa kanila. Kapag ang mga Shanahan ay naging pangalawang tier na pamilya o kahit na isang first tier na pamilya na magiging madali na magkaroon ng koneksyon sa kanila sa hinaharap. Tapos na, napabuntong hininga si Jada. Let's just leave. I'm just down on my luck now that the 1.5 million was wasted just like that. Ganoon ba kamahal? Hindi maiwasang magtanong ni Victor. Maaaring wala akong alam tungkol sa mga assassin, ngunit hindi ko inaasahan na sila ay napakamahal. Ordinary assassins are not that costly, of course, yung aming kinuha ay isang 4-star assassin, na nagpaubo sa amin ng halos 3 milyon. Nagbayad kami ni Easton ng kalahati, at noon pa man, may 50% discount dahil nagse-celebrate sila ng kanilang anibersaryo. The usual price is double that amount, paliwanag ni Jada. Seryoso. Kahit ang mga organisasyong tulad niyan ay nagdaraos ng anibersaryo. Hindi alam ni Victor kung matatawa o maiyak. Ito ay ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong bagay. Pagkatapos ng ilang maikling pag-iisip, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Kailangan nating kumuha ng mas mahusay sa susunod pagkatapos ng ating kabiguan. Sigurado akong makakahanap tayo ng isang sapat na malakas para patayin si Severin. Handa ka bang gumastos para dyan? Ngumiti ng mapait si Jada. Sinuntok ako ni Severin sa publiko, pinahiya ako, at nawala ng kota ang pamilya natin sa proyekto ng Liberty City. Siya ang dahilan ng matinding pagkalugi ng pamilya natin. Dapat siyang patayin, kahit na kailangan kong malugi para makamit iyon.
Kinagat ni Victor ang kanyang mga ngipin at marahas na sinabi. Biglang nakatanggap ng tawag si Jada mula kay Edward. Hoy, Edward, nakita ko ng sarili kong mga mata ang lahat kanina. Nabigo ang plano. Umiiyak si Jada habang sinasagot ang telepono. So what? Anyway, you should come over as soon as you can. The assassin said that he'll be here in a bit. I've already na nagpareserba ng VIP room sa Constifies Hotel. Gusto mong makita ni Easton kung gaano siya kalakas, tama ba? Natigilan si Jada. Ang assassin. Hindi ba nakagalaw na ang mga assassin? Anong ibig mong sabihin? Tumawag sa akin ang kinuha natin para ipaalam na kararating lang niya. Plano niyang magpahinga ng isang gabi bago simulan ang operasyon, naguguluhang paliwanag ni Edward. Okay, text me the number of that VIP room. I'll be there soon. Natuwa si Jada nang e-end na niya ang tawag. Anong nangyayari? Ano yun tungkol sa hindi pa kumikilos ang assassin? Kumunat ang noo ni Victor. May pangkalahatang ideya siya sa nangyari kanina pagkatapos niyang marinig ang pag-uusap ng kanyang anak sa telepono. Sabi ni Edward, kararating lang ng assassin at hindi pa tapos ng kahit ano. Ibig sabihin ng 3 tao mula kanina ay hindi ang mga kinuha namin. Ngumisi si Jada, siguro mas malakas pa ang atin kaysa sa kanila. Oh, well, ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka na namin sasamahan para makipagkita sa assassin, pero ihahatid kita sa hotel. Tuwang-tuwa si Victor. Si Severin ay malamang na nasaktan ng maraming tao, ngunit kung hindi ka nag-hire ng mga assassin mula kanina, kung gayon sino ang gumawa? Isang tusong tingin ang lumitaw sa mga mata ni Jada habang pinag-iisipan niya ang mga posibleng tao na maaaring kumuha ng mga assassin mula kanina. Alam ko, dapat si Rufus iyon. Nabalitaan kong may gusto rin si Rufus kay Diane, at na-offend din si Severin sa kanya dati. Haha, ang swerte ni Severin na nakaligtas ng ganito katagal, ngunit ang kanyang mga araw ay mabibilang kung patuloy niyang sasaktan ang lahat ng nakakasalamuhan niya. Masyado niyang pinahahalagahan ang sarili niya kung sa tingin niya ay makakaligtas siya sa pananakit sa mga Chavez at Horsfield. Sa wakas ay nabawasan ang galit ni Victor matapos marinig ang sinabi ni Jada. Pagdating ni Jada sa VIP room ay naghihintay na doon sina Edward at Easton. Hindi pa ba dumarating ang assassin? Tanong ni Jada pagkaupo niya. Hindi pa, pero malapit na. Sagot ni Edward. Tumango si Easton at sinabi lang sa akin ni Edward na nakakuha ang mga Shanahan ng 2 kota para sa proyekto. Tila hindi masyadong natuwa ang iyong ama tungkol doon at gumawa ng ilang off-handed remarks tungkol kay Severin, na nagudyok kay Severin na suntukin ang iyong ama sa mukha. Nawalan pa nga ng kota ang pamilya mo bilang resulta. Kumusta ang iyong ama ngayon? Seryoso ba ang kanyang pinsala? Ngumiti ng mapait si Jada. He's fine. Medyo nosebleed lang. Severin wouldn't dare to be too violent. Napatingin tuloy si Jada kay Edward. Nakakahiya naman na umalis ka ng medyo maaga, Edward. Nakita mo sana ang nakakakilig na laban kung umalis ka lang makalipas ang 2 o 3 minuto. Talaga, nang tumawag ang assassin para ipaalam sa akin na bukas na ang meet-up. Tumawag ako sa hotel para magpareserba ng VIP room at pumunta kaagad para umorder ng pagkain. Mukhang may namiss akong exciting. Hamalakhak si Edward. Pagkatapos ay sinabi ni Jada, sa sandaling umalis sina Severin at Diane sa hotel, tinambangan ng 3 tao si Severin at gustong patayin siya. Si Severin ay masyadong makapangyarihan, at kahit na halos patayin na siya ng unang 2 mamamatay tao sa kanilang unang pag-atake, madali niya silang naiwasan at pinatay sila sa lugar. Pagkatapos, ang matandang ito ay lumabas ng walang pinanggalingan upang subukang patayin siya, ngunit ito ang naging dahilan ng pagpatay sa matanda. Pinatay ni Severin ang 3 taong iyon. Malamang hindi sila masyadong malakas kung ganoon. Sinabi ni Easton sa isang mahinang ngiti. Umiling si Jada. Kahit na napatay sila sa huli, ang kanilang bilis ay medyo mabilis pa rin, higit pa kaysa sa maraming iba pang mga bodyguard. Lalo na, ang binata at ang kabataang babae na unang sumalakay kay Severin ay lubos na nakasynchronize na masasabi mo kaagad na sila ay mga sinanay na individual.
Noong una ay ipinapalagay ko na sila ang mga assassin na kinuha natin, at napagtanto ko lang na hindi sila nang tumawag si Edward. Ngumiti si Edward at sinabing, siguro kung sino ang kumuha sa kanila. Marahil ay nag-aatubili silang gumastos ng labis na pera at nauwi sa pagkuha ng mga taong hindi sapat ang kasanayan. Kung hindi, hindi posible na silang tatlo ay matalo ng ganoon kadali ni Severin. Natawa din si Easton. Totoo yan. Ang mga assassin na iyon ay kinuha ng mga ordinaryong tao, at hinding-hindi sila may kukumpara sa isang 4-star assassin na kinuha mo. Sandaling nag-isip si Jada, at sinabi sa kanilang dalawa, hinala ko si Rufus ang kumuha sa kanila. Tumango si Edward. Now that you mention it, naalala ko ang sinabi sa akin ng bodyguard ko na nakita niya si Rufus na sinusubukang guluhin si Severin. Sa kasamaang palad, nabugbog ang bodyguard ni Rufus at napilitang lumuhod si Rufus at dilaan ang sapatos ni Severin. Naiisip mo ba kung gaano kahiya iyon? Hindi kaya. Hindi ba siya ang nag-iisang anak na lalaki ng isang second-tier na pamilya? Makatuwiran na gusto niyang ipadala ang mga iyon na mga assassin para patayin si Severin pagkatapos ng matinding kahihiyan. Biglang natauhan si Jada. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Iyon dapat ang assassin na inupahan natin. Excited na sabi ni Edward at agad na tumayo. Naglakad si Edward papunta sa pinto at binuksan ito, kung saan pumasok ang isang babaeng mukhang masungit na nakaslit sa gilid. Ang taas ng babae ay humigit kumulang 5 talampakan at siyam, at siya ay may napakagandang figure. Ang kanyang sexy at balingkinita na mga binti ay nakalantad paminsan-minsan sa pamamagitan ng hiwa ng kanyang damit, na pumukaw ng marahas na pag-iisip sa sinumang tumitingin sa kanila. Ipinapakita ko sa iyo ang aming assassin, si Black Rose. Please come in. Isinara ni Edward ang pinto, pagkatapos ay sumasenyas ng maginoo habang ipinakilala ang assassin kina Jada at Easton. Nang makita ni Easton ang stellar figure, fair skin face, charming eyes, at icy temperament ng assassin, hindi napigilan ni Easton na malunok sa init ng paninigarilyo ng babaeng iyon. Nang makita ni Jada na ang assassin ay pumasok sa isang sexy na lakad, hindi siya natuwa at malamig na nagtanong, sigurado ka bang kumuha ka ng tamang assassin at hindi isang babaeng may magandang mukha? Siyempre siya ay isang tamang assassin. Siya ang 4 na bituin na assassin na ang codename ay Black Rose. Diretsyong sagot ni Edward. Tumawa ang assassin. Mukhang nagdududa ang dalagang ito sa aking kakayahan. Lumakad siya, umupo sa isang upuan, at malamig na ngumiti na may walang pakialam na ekspresyon. Dinobol ni Jada ang kanyang mga sinabi. Kahit na ang Black Rose ay ang perpektong codename para sa isang assassin, ang paraan ng pagpapakita mo ng iyong sarili ay nagdududa sa akin kung handa ka o hindi sa trabaho. Hehe, huwag kang mag-alala. Ang modus ko ay pangunahing umiikot sa pang-aakit sa mga lalaki at pagpapaluwag sa kanilang bantay. Sa ganoong paraan, mas madaling maghatid ng nakamamatay na suntok. Humadjekik si Black Rose at pinikit ang mga mata. Sandaling lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mukha. At pagkatapos ay tinapik niya ang vase sa tabi niya. Isang malakas ang narinig na slam, at ang vase ay agad na nabasag sa isang dosina o higit pang mga piraso. Ngunit hindi yun nangangahulugan na ang aking mga kakayahan sa pakikipaglaban ay mahina pagdating sa pagpatay sa aking mga target. Diretso ang tingin ni Black Rose kay Jada at pinalamig ang gulugad ng huli. Pakiramdam niya ay tinitigan siya ng isang makamandag na ahas na nakatago sa mga anino, at ang kanyang mukha ay namutla dahil sa takot. Maya-maya, nanginginig na sinabi niya, malakas ka. Hindi ko akalain na kasing galing mo pala ang ganda mo. Hehe, paano mo naisip na nakuha ko ang rango bilang isang 4-star? Tumawa si Black Rose. Ang karangalan ng pagiging isang 4-star ay makakamit lamang kapag nakakuha ka ng 100 takdang aralin at nagtagumpay sa lahat ng ito. Talaga, I'm sorry na minamaliit ka niya kanina. Tumango si Easton. Sa pagkakataong iyon ay pumasok ang waiter at inihain ang pagkain na in-order nila. Malamang hindi matalino na tanungin namin ang iyong pangalan, kaya sana ay ayos lang sa iyo kung tawagin ka lang namin na Miss Black Rose.
Dahil nandito ka na, bakit hindi mo kami samahan sa hapunan? Magiliw na alok ni Edward. Marahil ay maaari kong ayusin ang isang hotel para sa iyo na manatili. Sabi ni Easton. Malamig na ngumiti ang assassin at umupo sa kanyang upuan. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi iyon kakailanganin. Ang lokasyon kung saan nananatili ang isang assassin ay hindi dapat malaman o ibunyag. Hindi natin maaasahan na tumira sa isang hotel na inayos para sa atin ng ibang tao. Oh, tama ka, Miss Black Rose. Tumango si Easton at awkward na ngumiti. Hindi niya napigil ang silipin ng sexing mahahabang binti nito na may panaghoy sa puso. Nakakalungkot na assassin ang isang babaeng katulad niya. Malamang na hindi siya magbibigay ng anumang iba pang mga serbisyo, ngunit ako ay maging kahanga-hanga kung makakatulog ako sa kanya, for one night. Sa sandaling naisip niya iyon, naalala niya na nahirapan siyang bumangon ang kanyang pagkalalaki at agad na nakaramdam ng panlulumo bilang resulta. Kumain ng kaunting pagkain si Black Rose at umalis kaagad pagkatapos. Pagkaalis niya, ngumiti si Edward. So, satisfied ba kayong dalawa? Napangiti si Easton at sinabing, hahaha, syempre. She has a stunning figure. It's just a damn shame that she's an assassin. Kahit sino ay mabibighani sa kanya. Kaya tinawag niya ang kanyang sarili na Black Rose. Maaaring maganda ang mga rosas, ngunit puno rin ito ng mga tinak. Sabi ni Jada, kung ganoon, babayaran ko ang pagkain kung tapos na tayong kumain. Paano kung magtaas tayo ng huling baso at uminom ng toast sa maagang pagkamatay ni Severin? Hahaha, tumayo si Edward at nagpropose. Labis siyang nasiyahan sa assassin na inupahan niya dahil naniniwala siya na ang sexy figure ng assassin ay magiging kapaki-pakinabang sa pang-aakit kay Severin. Siya ay halos tiyak na kukuha ng pain, at ang kamatayan ay malapit ng sumunod sa sandaling mahulog siya sa kanyang alindog. Pagkatapos ng kanilang toast, nagpunta si Edward para bayaran ang bill. Pagkatapos ay lumabas sila ng hotel kasama sina Jada at Easton na sinundan si Edward mula sa likuran. Pagkatapos ay nakita nilang dalawa si Edward nang makasakay siya sa kotse at lumabas ng hotel. Nang wala na si Edward, sinabi ni Easton kay Jada, hindi naman nagsinungaling sa atin si Edward. Kumuha siya ng 4-star assassin sa pagkakataong ito, at talagang umaasa akong magtatagumpay tayo sa wakas. Sana nga, pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Ikaw, halimbawa, kanina pa nakatitig sa hita niya. Umalis si Jada pagkatapos niyang sabihin iyon. Pagka-uwi, tinanong agad siya ni Victor, kumusta? Nakilala mo ba ang assassin? Maasahan ba siya? Tumango si Jada. Siya ito, at sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan siya. Ayon sa kanya, ang tanging daan para maging 4-star assassin ay ang pagkumpleto ng 100 takdang aralin. At isa siyang magandang babae na dalubhasa sa pang-akit sa kanyang mga target bago lumikha ng pagkakataon na patayin sila. Ang sarap pakinggan. Tumango si Victor at nakahinga ng maluwag. Nang mga sandaling iyon, nakarating na si Severin at ang kanyang pamilya sa isang malaking VIP room sa isang hotel. Hindi ba't medyo over the top ito, Lola? Ang pagkain at alak sa mesang ito ay nagkakahalaga ng 10,000, tama? Nakangiting tanong ni Dayan nang makita ang marangyang pagkalat ng mga pagkain at mamahaling alak. Alam kong palagi kitang tinuturuan na mag-ipon ng pera at gumastos ng matalino, ngunit ngayon ay iba dahil ngayon lang tayo nakatanggap ng malaking tulong sa ating mga benepisyo sa hinaharap. Lubos akong naniniwala na ang ating pamilya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan, kaya napagpasyahan kong magmayabang ng malaki at magdiwang ngayon. Ang matandang babae ay nagniningning sa tuwa at pananabik. Tama, at lahat ng ito ay salamat kay Severin. Hindi tayo magkakaroon ng 2 pwesto kung wala siya. Nakangiting sabi ni George sa isang tabi. Samantala, mahaba ang mukha ni Stanley habang nakaupo sa tabi ni George. Hindi niya akalain na darating ang araw na magpupuri ang kanyang ama kay Severin. Ngayon na si Severin ay pinahahalagahan ng lahat sa lugar, magiging napakahirap para sa kanya na muling ibalik ang kanyang tungkulin bilang general manager. Nag-aalalang tumingin si Judith kay Severin at nag-aalalang nagtanong,
Severin, nabalitaan ko na may nakasalubong kang asasin nang matapos ang seremonya kaninang hapon. Nasaktan ka ba? Kailangan mong maging mas maingat sa paglabas mo sa hinaharap. Hindi pa natin alam kung sino ang kumuha ng asasin, ngunit maaari nilang subukang kumuha ng iba pang mga asasin pagkatapos nito. Natawa naman si Severin. Don't worry, inay, para silang mga langgam sa akin. Do you honestly think I put my life in any danger? Maurice then said thankfully, mukhang tama si Severin na kumuha ng mga bodyguard para sa amin. Being rich come with a risk of being targeted by jealous people. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Oo, lahat kami ay nabigla sa oras na iyon. Medyo na-trauma na sabi ni Catherine. Dahil mas magiging mayaman tayo sa pinansyal sa hinaharap, dapat tayong kumuha ng mga bodyguard para sa ating pamilya. Hindi natin maaaring ikompromiso ang ating kaligtasan para lamang makatipid ng kaunting pera. Pumayag naman si Stanley. Well, kung magpapatuloy ang trend na ito, baka maging second-tier family tayo sa loob ng wala pang 2 taon. Kapag nangyari iyon, kakailanganin natin ng ilang mga elite fighters para mamuno. Sa ngayon, wala talagang ganoong tao sa pamilya natin. Ang mga pambihirang kakayahan ni Severin ay talagang madaling gamitin ngayon. Magkakaroon tayo ng malaking problema kung hindi dahil doon. Pagkatapos ay itinaas ng matandang babae ang kanyang baso at sinabing, mag-toast tayo, lahat. Anuman ang mangyari, ang mga Shanahan ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Cheers! Tumayo ang lahat at itinaas ang kanilang baso. Itinaas din ni Celine ang kanyang fruit glass at sumigaw ng cheers na parang matanda na rin. Oh, ikaw! Hindi napigilan ni Severin na tumingin sa anak at halikan ang mabilog na pisngi nito. Gayunpaman, naiinis itong tumingin sa kanya. Oras na para mag-ahit ka, tatay. Mayroon kang pinaggapasan ngayon. Haha, okay. Mag-ahit ako pag-uwi natin. Lalong natuwa si Severin nang makita ang paghikbi nito sa kanya. Naging cute siya sa araw-araw. Matapos inumin ng lahat ang kanilang toast at maupo, muling sinabi ni Catherine kay Severin, dahil wala ka ring gagawin, dapat mong subukang humanap ng pagkakataong mas makilala si Sheila ng Brookbourne Mansion. Mas maganda kung maaari kang maging mabuting kaibigan sa kanya, o mas mabuti pa, pakasalan siya. Magkakaroon ka ng aming nagkakaisang pag-aproba. Ang matandang babae noon ay huminto sandali at idinagdag. At huwag din nating kalimutan si Robin. Bisitahin mo sila at tingnan ang kanyang lola kapag may oras ka. Sa tingin ko ang kanyang lola ay naghihirap mula sa migraine o isang katulad nito. Kahit na ang mga sakit na ito ay napakadaling gamutin sa isang ospital, ang dahilan kung bakit hinihiling ko sa iyo na tumulong ay dahil gusto kong bumuo ka ng isang magandang relasyon sa kanya. Sigurado ako na dapat niyang pinahahalagahan ang iyong mga kasanayan sa oras na iyon. Mas mabuti pa kung makakapunta ka doon bukas. Naiintindihan ko, Lola, makikipagkaibigan ako sa kanila. Hindi nagustuhan ni Severin ang pakikipag-ugnayan sa mayaman at makapangyarihan dahil mas mayaman siya kaysa sa sinuman sa kanila. Ngunit napilitan siyang makinig sa mga salita ng matandang babae at sa makatuwid ay ngumiti na lamang siya ng alangan bilang pagsang-ayon. Pupunta ka doon bukas, kung gayon. Paano kung sumama ako? Agad na nagsimulang magsalita si Stanley sa mas palakaibigang paraan kay Severin. Kumunat ang noo ni Severin at medyo kakaiba ang ekspresyon. Sasama ka sa akin. Para saan? Sa sandaling itanong iyon ni Severin, sumagi sa isip niya ang kaakit-akit ngunit malayong anyo ni Robin at agad niyang naunawaan na ang pangunahing layunin ni Stanley ay ang pagmasdan si Robin. Gusto niyang gamitin si Severin para makilala si Robin, at halatang gusto niyang subukan at makuha ang puso nito. Natutuwa si Severin nang maisip niya iyon. Sinisikap ba niyang maging boytoy ng isang mayamang babae pagkatapos niyang malaman na wala na siyang pagkakataong maging general manager? Well, kung pupunta ako, lagi akong makakatulong sa pagdala ng medical box mo o kung ano-ano, di ba? Tiyak, maaari akong maging isang uri ng katulong.
Ngumiti si Stanley at naisip niya ang unang dahilan. Kabanata 270, halos napa-facepalm si Severin. Medical box. Ang Dracodeus ring na isinuot niya ay isang storage item na maaaring maglaman ng maraming bagay, at hindi na niya kailangang magdala ng medical box sa paligid. Ang ganitong mga kagamitan ay kilala lamang ng pinakamalakas na tao na umabot sa mataas na antas ng pagkamit. Hindi inaasahan ng isang mayamang bata na tulad ni Stanley na nakakita ng ganoong kayamanan kung kailan ang alam niya ay kumain, uminom, at makipaglaro sa mga babae sa buong araw. Gayunpaman, hindi napigilan ni Severin ang mapangiti nang mapagtanto niyang malaki ang pagkakataon na magalit sa kanya. Sigurado ka ba, hindi problema para sa iyo na sumama, ngunit ang aking medikal na kahon ay medyo mabigat, at nag-aalala akong hindi mo ito mabuhat. Sinong niloloko mo? I'm a strong man, so syempre kaya ko. Hindi napigilan ni Stanley na matawa. Sa tingin mo ba ay hindi ako sapat na malakas dahil lamang ako ay nagmula sa isang mayamang pamilya? Ako ay isang lalaki, pagkatapos ng lahat, at kahit na hindi pa ako nakakagawa ng maraming pisikal na trabaho dati, ang isang medikal na kahon ay hindi dapat magdulot ng isang malaking problema para sa akin. Kung ganoon, isasama kita bukas. Nakangiting pagsang-ayon ni Severin. Kung tutusin, sayang ang hindi pagtanggap ng alok na tumulong, di ba? Haha, awesome. Pupunta ako sa iyong lugar bukas ng umaga at magkakaroon ng pagkakataong masiyahan sa pagsakay sa iyong Audi. Natatawang sabi ni Stanley. Nagdilim ang mukha ni Severin. Hindi ka magmamaneho. Na, magtataksi na lang ako. Ang abala sa pagmamaneho. Natawa si Stanley. Ito ay isang masigla at maayos na gabi kasama ang mga Shanahan habang kumakain at umiinom sila hanggang sa nilalaman ng kanilang puso. Sinadya ni Stanley na umasa kay Severin para magkaroon ng magandang relasyon kay Robin, kaya nagpanggap siya na makipag-toast ng ilang baso kay Severin at casual na hiningi din ang numero ng telepono ni Robin. Sa ibang lugar, dumating si Claude, ang pinuno ng Emerald Cloud Gang, sa Brookbourne Mansion. Napatingin si Zacarias at ilan pang malalakas na miyembro ng Ballard sa kanilang mga bisita at hindi maiwasang sumimangot. Hehe, anong dinadala mo dito, Claude? Oh, at dinala ang mga halamang ito, pakiusap. Hindi ako tumatanggap ng mga regalo mula sa mga tao kung wala akong nagawa para maging karapat-dapat dito. Alam ni Claude na si Zacarias, bilang isa sa mga tao ng Brookbourne Mansion, ay kilala sa pagiging isang taong may integridad. Kaya naman inaasahan niyang tatanggihan ni Zacarias ang handog. Ngumiti siya, at sinabing, Sir, ang ligaw na damong ito ay lumago sa loob ng kalahating siglo. Hindi ito gaanong halaga, ngunit sigurado ako na ang kagalang-galang na matandang ginang ay makakatanggap ng ilang uri ng benepisyo pagkatapos kainin ito. Sinasabi nila na ang mga halamang ito ay naglalaman ng tiyak na sigla na maaaring magpahaba ng buhay ng mga kumonsumo nito. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Zacarias pagkatapos marinig iyon at halatang napukaw ang kanyang interes. Matapos itong pag-isipan, gayunpaman, ngumiti siya at sinabing, I'm sorry, but I don't want to break my principles. You are also a member of one of the underground forces, so I can't accept whatever gifts you na mayroon para sa akin. Isang matandang lalaki mula sa Brookbourne Mansion pagkatapos ay naiinip na sabi. Kung may gusto kang sabihin, ilabas muna kaagad at sabihin ito. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Natawa si Claude at saka sinabi, Sir, I wonder if you're aware that Draco Hall has already absorbed the Cedar Gang. Nang marinig yun ni Zacarias, agad niyang naunawaan ang layunin ng pagbisita ng kabilang partido at hindi niya maiwasang mapangiti. Ako, ngunit ito ay isang bagay sa pagitan ng mga puwersa sa underground. Wala itong kinalaman sa akin o alinman. Sabi ni Claude, syempre, ito ang karaniwang pagkakaunawaan nating lahat. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat mong malaman na ang kabuuang lakas ng Draco Hall ay lumalapit na sa Brookbourne Mansion. Bagamat ang lakas ng kanilang mga elite na manlalaban ay maaaring malayo pa rin sa iyo, natatakot ako na ang kanilang mga mapagkukunan sa pananalapi ay maaaring nasa parehong antas ng sa iyo. Nakangiting ngumiti si Zacarias.
Correct me if I'm wrong, pero pinuntahan mo lang ako dahil nag-aalala kang sakupin din ng Draco Hall ang Emerald Cloud Gang, di ba?